Ngayong umaga pong ito ay darako na po tayo sa one of the most popular and discussed, sometimes misunderstood, passage in the book of Ephesians. Ito pong binasa nating mga talata, dito po si Apostol San Pablo ay nangungusap po siya tungkol sa mga husbands, mga wives, marriage, authority, submission, and love. Pero bago po natin tingnan ang mga roles sa marriage, ay kailangan muna nating paalalahanan yung ating sarili tungkol po doon sa bigger picture ng letter of Paul to the Ephesians. Mula po sa simula ng sulat na ito, si Pablo po ay nagpapaalala siya sa mga sinusulatan niya tungkol po sa eternal plan po ng Diyos. Na ang Diyos ay gusto niyang pagkaisahin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa kay Kristo. At sabi po ni Pablo, ang Diyos para po mangyari yan ay nag-create siya ng new humanity, bagong pagkatao, bagong lahi ng mga tao na binubuo po hindi lamang ng mga Hudyo kundi ng mga Gentiles. Tayo po ay mga Gentiles. At ang iglesia raw po, ang church, ang siyang magmamanifest ng wisdom ng God sa buong mundo through our Lord Jesus Christ by the Holy Spirit that has been given to us. Now, mula po sa Ephesians 5:21, itong binasa natin, hanggang chapter 6 po, si Pablo, sinasabi niya, itong ebanghelyong ito ay ito'y dapat humubog sa ating araw-araw na relationships, no? Yung gospel, dapat siya ang humuhubog sa husband and wife's relationship, sa parents and children's relationship, doon sa master and servant's relationship. So, in other words, ang ibig po niyang sabihin, yung ebanghelyo po ay hindi lamang pang Sunday. Hindi lamang natin to inaawit, hindi lamang to pinakikinggan tuwing linggo, kundi yung ebanghelyo po ay kailangan ding nakikita sa ating mga pamilya, sa ating mga relationships, sa ating pong mga tahanan. Now, doon po sa Roman world, this was revolutionary. Na sasabihin ni Pablo na dapat yung ebanghelyo ay makita sa bawat tahanan. That is revolutionary. Kasi po ito'y contrary doon sa Gentile culture. Okay? Kasi po doon sa Gentile culture, meron po silang sariling household systems, social expectations, at meron silang sariling power structures. Yung po kasing mga lalaki noon they ruled harshly. Malulupit po kasi yung mga kalalakihan noon, yung mga babae naman, they were treated as inferior. Okay? At yung authority po ng mga lalaki, particularly, ay ina-abuse. Kaya po yung sinabi ni Pablo dito was revolutionary. Kasi kontra nga po yan doon sa kultura noon ng mga Gentiles. Pero dito po, sabi ni San Pablo, ay ito, pag si Kristo na ang Panginoon, ang mga relationships ay dapat matransform. Pag tinanggap na po ninyo si Kristo sa inyong buhay, sa inyong pamilya, dapat yung pagiging Panginoon ni Kristo, siya ang huhubog sa inyong relationship sa bahay. Particularly, ngayon pong umagang ito, pag-usapan natin yung pong relasyon ng asawang lalaki sa asawang babae. Mas madali yung sabihin yung husband and wife. Okay, now, alam mo ninyo, habang tumatagal po ako sa church natin, ang dami ko ng kinasal. Yung pong mga ngayon pong taong ito ay siguro mga so far 3 na yung kinasal ko dito po sa church natin. Sa June, papasok na June, meron naman akong kakasal, and then hanggang sa dulo yata ng taong ito, ilan na yung nakalinya na pong ikakasal ko. Hinihintay ko na lang, kasi yung mga kinasal ko ng anak, dinedicate ko yung mga anak. Okay? Tapos hinihintay ko na lang kung sino yung first na dinedicate ko na ikakasal ko. No? Yun ang hinihintay ko lang. Meron nga nagsabi sa akin, Pastor, huwag mo nang mamamatay. Okay, di pa ako ikakasal. Okay. But anyway, so kaya ang tanong natin ngayon ay paano dapat ma-reshape
ng ebanghelyo yung marriage relationship. So yun po ang tanong natin. Paano dapat mag-reflect ang ebanghelyo, magandang balita ng paghari ni Kristo, paano dapat mag-reflect yan sa mag-asawa? Now, si Pablo po ay merong tatlong kasagutan sa tanong na yan. Yung una po ay ito. The gospel is reflected in wives submitting to their husbands. Okay? Yan po ay makita natin sa verses 21 to 24. Sabi po ng talata, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Now, immediately, maaari pong yung ibang tao dyan ay mag-react emotionally dahil yung submission po ay kadalasan na-abuse po ito at na-distort. Okay? Masabit? Ano yan? Parang gano'n. Di ba? Parang tyranny yan, kalupitan yan, yung magsasubmit yung babae sa lalaki. Kasi nga po, na-abuse po yung salitang submit. Pero dapat po nating maintindihan yung passage na ito biblically. Now, tingnan po ninyo yung context dito para hindi po mag-react emotionally yung iba. Sabi po sa verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ. And then si Pablo po, kinausap niya yung wives, yung husbands, yung children, yung parents, yung servants, yung masters, na ibig sabihin, yung submission po ay connected yan doon sa sinabi niya sa verse 18 na being filled with the Spirit. Okay? Kasama po yan yung submission sa sinabi ni Pablo na you walk in wisdom, not foolishly, at kasama po yan doon sa being filled with the Holy Spirit. Kasi ang Spirit-filled Christian po, particularly yung wife dito, ay humble, teachable, and willing to honor God's order. So, ang submission po dyan, hindi po yan weakness. Hindi po yan kahinaan. Kundi yung submission po dyan ay manifestation of being filled with the Holy Spirit. Kung ang isang babae ay talagang filled with the Holy Spirit, hindi po yan nangingisay. Hindi po yan bumubula yung bibig. Makikita niya yung kanyang pagiging filled with the Spirit pag siya ay nagsasubmit doon sa order po, kaayusan ng Diyos between husband and wife. Kasi merong mga Christian, akala na pag mapuspos ka ng Holy Spirit, mangingisay ka. Tapos bubula yung bibig mo kung ano yung sasabihin mo. No! Being filled with the Spirit is practical. Okay? It shows itself in submission to God's order doon po sa kaayusan ng Diyos. Now, pansinin po ninyo, the wife po submits as to the Lord and in reverence to Christ. Meaning, ang ultimate devotion po niya ay kay Christ. Kaya siya magsasubmit sa kanyang asawa kasi yun ang pagpapakita niyang nire-respect niya si Christ. Kasi si Christ mismo ay nag-submit sa kanyang Father. Para po sa kaligtasan natin, si Jesus Christ po ay nag-submit sa kanyang Father. Hindi ibig sabihin si Christ ay alipin ng kanyang Father, kundi ganon ang kaayusan. Kaya yung babae is submitting to her husband bilang paggalang po niya kay Kristo as unto the Lord. Kaya po, yung sinabi pong yon, this does not mean na yung husband is superior. Na yung wife wala ng boses sa pamilya, na yung wife hindi na dapat mag-isip independently, o yung husband diktador na ngayon. Hindi po ganon ang ibig sabihin yon. Sa Bible po, makita natin, yung husband at saka wife, they are equally created in God's image. At sila po, husband and wife, sila ay heirs together of the grace of life. Kaya po, yung submission, hindi yan weakness. Yan po ay pagpapakita ng pagpapasakop, pagtatrust, doon po sa kayusang ibinigay po ng Diyos sa pamilya. Kaya biblical submission is not inferiority. Okay? It is rather humility. Okay? It is
a posture of trust and honor towards God's design. Now, parang ganito po yan. Tulad po yan ng dance partnership. Dance partnership. Para po magkaroon ng beautiful dance, ay kailangan pong may order yan, may rhythm yan, may harmony yan. Yung isa, nagli-lead, yung kapartner niya, sumusunod sa movement. Hindi ibig sabihin na yung isa mas mahalaga kaysa isa, kundi para po maganda yung sayaw, tulad po ng nakikita ninyo, ay kailangan pong may nagli-lead at merong sumusunod. Dahil pag wala pong order yan, just imagine, chaos siya. Okay? Ganyan din po, tulad po yan. Ang Diyos po, dinisign niya yung marriage na merong loving order para mag-reflect po si Christ at saka si church. Pero pag ang sino man sa mag-asawa, sinabi niya, my way only. Okay? Paraan ko ito. Okay? Hindi ako magpapasakop, hindi ako makikinig, hindi ako magpapakumbaba. Alam mo niyo, mangyayari dan? Yung pong marriage will become a battlefield. Gera yan. Hindi po yan blessing. Pag meron pong isa dyan, nagmamataas, ayaw magpakumbaba, ayaw mag-yield, hindi makikinig, hindi siya magpapasakop, gera yan. Gera po yan. Pero tandaan nyo, if you are spirit-filled, this will produce harmony. Kaya yung po kadugsong yan eh. So, be filled with the Holy Spirit. Do not get drunk on wine. Yung getting drunk on wine, that is chaos. Pero when you are filled with the Spirit, that is harmony, submission, humility. Being filled with the Spirit is practical, mga kapatid. So, paano po ang application nito? For the wives muna. Mamaya na yung husband. Una, sa mga wives, respect your husband publicly and privately. Okay, wag po ninyong laging hinihiya ang inyong asawa, mga wife wag nyong iniinsulto o minamaliit. Alam ho ninyo yung mga lalaki, pwede yung papaglabahin mo na yan, no? Papagsaingin mo, papagsampayin mo, wag mo lang babastusin sa harapan ng mga tao. Napakahalaga po ng respeto sa mga lalaki. Alam ho ba ninyo, pag yung mga babae dito, nire-respect nyo yung asawa ninyo, nagiging macho. No? Yung pong pagkalalaki niyan ay tumataas pag nire-respect nyo yung kanyang leadership. Pangalawa, encourage his spiritual leadership. Kahit na po, imperfect po ang leadership, pag ito po ay ginagalang, nire-respect, kinikilala, nag-grow po yan. Kaya po sabi ko sa inyo, kung gusto nyo maging pogi ang iyong asawa, respect. Respect po. Pangatlo, practice wisdom in difficult marriages. Meron po mga asawa, married sila doon sa unbelieving husbands, no? Hindi naniniwala sa Panginoon yung kanilang asawa. Alam mo ba niyo si Peter, merong magandang advice si Peter sa mga babae na yung husband nila hindi pa Christian. Ang advice po ni Peter ay ito: by your respectful and pure conduct, that is a powerful testimony. Kahit na hindi ka magsalita, pag nakikita ng iyong asawa yung iyong respectful, kagalang-galang na kilos, pag nakikita ng iyong asawa yung banal, yung malinis na pagkikilos, i-respect ka niyan. At yon, maaari mong i-win ang iyong asawa ng walang preaching. Ang magpipreach, yung pag-uugali mo. How is that? Your respectful, kagalang-galang na pagtrato mo sa kanya. Yun po. Pangapat, remember, your ultimate submission is to Christ. Wife, ang ultimate idol mo is not your husband. It should be Christ. Kaya ka lang magpapasakop sa iyong asawa because you respect Jesus Christ in your life. Kaya po, yung ultimate submission mo, faithfulness mo ay kay Kristo. At pag si Kristo po ang iyong ina-idol, siya po ang iyong ginagawang Panginoon, mga kapatid, tingnan mo ang mangyayari. Kahit na po ganyan ang asawa mo, hindi ka takot, hindi ka nanginginig, o hindi ka nai-insecure dahil nga po kay Kristo ang iyong
ang iyo pong hope and security. Now, husbands, huwag kayo masyadong ma-excite dito. Submission, yes. Pastor, let's get it on. No? Buti na lang narito yung misis ko. Hindi ko pinabayaan, nasa bahay lang. Pastor, let's get it on. No, huwag kayo masyadong excited. Dahil, tandaan nyo, dito po, si Pablo ay mas kinausap niya yung mga lalaki kaysa babae. Kung titingnan po ninyo, 12 verses po ito, yung po mga babae, 3 verses lang. Pero yung mga lalaki, ilan? 9 verses. 1 out of 3. Mas kinausap po ni Pablo dito yung mga lalaki. Bakit? Kasi sa Christianity po, yung leadership o headship is not domination. It is sacrifice. So, ano po? Pangalawang point natin dito. The gospel is reflected in husbands loving their wives. Verses 25 to 30 po. Ito ang sabi ni Pablo. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Now, tulad po ng sinabi ko sa inyo, yung utos pong ito, shocking yan. Doon po sa Roman world. Kasi in ancient society po, yung husband, meron siyang legal authority sa buong pamilya. In fact, si Aristotle, yung pong philosopher po nila, ay tinuturuan niya yung mga lalaki kung paano nila i-rule yung kanilang household o yung kanilang pamilya. Pero pansin niyo dito, yung Christianity, yung mga naniniwala sa ating Panginoong Kristo, tinatransform po niya itong authority ito na ibinibigay sa husband. Now, si Pablo po, sinabi niya, husbands, love your wives. Hindi po niya sinabing, husbands, control your wives. O husband, dominate your wives. Hindi, sabi niya, love your wives as Christ loved the church. Now, paano pong minahal ni Kristo ang iglesia? Well, makita po natin sa Bible, maalam niyo yan, lagi nating binabanggit po sa church natin, Christ gave Himself up for the church. Christ loved the church sacrificially. Christ served the church. Jesus suffered. Jesus died. Kaya po dito makita natin, what is Christian leadership? Marami pong tao meron ding maling kaisipan tungkol sa leadership. Ang Christian leadership po is not domination, rather, it is cruciform. Ano yung cruciform? Okay? It is shaped by the cross. When you are a leader, you are ready to do some sacrifice as Christ gave Himself. Kaya po yung husband's authority dito, hindi po tinitingnan yan as tyranny. Hindi po kalupitan. Kaya po pag yung husband, pag sinabing, you are the head of the wife, hindi po ibig sabihin, do-dominate ng husband yung wife niya. Rather, kailangan pong tulad ni Kristo, pinaglingkuran niya ang iglesia. Tulad po ng Panginoon doon sa Last Supper, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Kaya husband, hindi ko naman sinasuggest yun. Nahugasan niyo yung paa ng misis niyo. No? Okay. Rather, yung servanthood. You are ready to sacrifice for your wife. Una, Christ loved the church sacrificially. Okay? Ang husbands po, pansinin niyo, ang husband's love po is not measured by being selfish or being lazy. Okay? Ang biblical love po is not merely, I will give you all you want. I will provide all the money. Though, yan, nakakatulong din yan. Okay? Okay? From experience, nakakatulong po yan. But it's not only money. Oh, I go to work. I love you, and so I go to work. Nakakatulong po yan. Pero ang totoo po, biblical love means presence, tenderness, patience, sacrifice, spiritual care. Kasi meron po mga husbands talaga, no? Ang kanilang love is only financially. Pero yung emotionally, it's not being given. Okay? Yung wife po, posibleng nakatira sila sa isang bahay, pero she feels alone. Minsan makita mo sa pelikula, totoo yun eh.
No? Maganda yung bahay na tinitirahan, pero yung babae, malungkot pa rin doon sa bahay na. Kasi yung asawa niya, nakikita lang niya, tuwing gabi, maagang aalis, magtatrabaho na. Minsan yung mga anak, ganun din po yan. Meron daw pong isang ama, sinabi niya, sabi po, confession ito ng isang tatay, isang husband, sabi niya, yung pamilya ko nakatira sa isang magandang bahay, pero na-realize ko, yung mga anak ko, nakikita lang ako tuwing aalis ako sa trabaho. At minsan raw sinabi ng kanyang anak, Tay, kailan ka uuwi sa bahay natin? Parang hindi nakatira yung tatay sa bahay niya. At yung tatay raw talagang na-devastate. Na-realize niya, bagamat physically present siya, doon sa family nila, relationally absent siya. Wala siyang relasyon sa kanyang pamilya, asawa, mga anak. Kasi po merong mga lalaki sa isip po nila, ang pag-ibig po nila ay maipapakita lang nila sa pagpuprovide. Pero pansinin niyo ang Panginoon, kung gagayahin po natin ang Panginoon, kung paano niya inibig ang iglesia, ang Panginoon hindi lang nagpo-provide. He gave Himself. Sabi sa Bible, He gave Himself for the church. Hindi lang po yung provision ng Panginoon, kundi po maging yung kanyang sarili. So that's number 1. Pangalawa po, letter B, Christ sanctifies and beautifies the church. Sabi po sa verse 26, Christ sanctifies. Pinabanal daw po ng ating Panginoon ang iglesia. Inialay daw po niya sa Diyos through the washing with the word. That is baptism. No? Pinabanal po ng ating Panginoon ang iglesia by giving Himself. Tapos sa verse 27 naman, sabi po sa talata, Christ gave Himself so that the church will become beautiful. No? Para raw pagandahin ng Panginoon ang iglesia. Ibinigay niya yung kanyang sarili, hinugasan niya ng ebanghelyo, nang sa ganun daw po, ang iglesia ay maging marilag, maganda, walang dungis, walang kulubot, etc., etc. Now, dito po makita ninyo, ang husband po, kung gagayahin niya si Kristo, kailangan gumaganda si Mrs. Okay? Tulad ni Kristo. Binigay niya yung kanyang sarili nang sa ganun, maiharap daw po niya ang iglesia na maganda, marilag. Kaya po ang isang godly husband dapat po nakakatulong, ang application po dito, ang husband nakakatulong sa spiritual life ng kanyang wife. Okay? Yung husband po, hindi niya hinihila yung kanyang asawa palayo kay Kristo. Dapat yung husband po, ini-encourage niya yung growth po ng kanyang wife na sundin po niya ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin niyan. Sanctifies and beautifies the church. No? Yung husband po, ini-encourage niya yung kanyang asawa na sumunod pa siya sa Panginoon. Kaya minsan tatanungin nating mga husband, no? Ako, nung piniprepare po yung message ko dito, na ito, ini-examine ko rin yung sarili ko. Mamaya magkukonfess ako kung saan ako nagfe-fail. Okay? Now, alam mo niyo, isa pong dapat nating tanungin yung ating mga sarili, yung mga husband, yung bang pagsasama namin ng aking asawa ay nagiging masaya ba siya sa Panginoon? Na maglingkod sa Panginoon. Now, magandang examine niya, no? Yung bang pagsasama namin, nakaka-encourage ako para yung asawa kong babae, yung wife ko, ay malugod siyang naglilingkod sa Panginoon. Na-encourage ko pa siya spiritually. Okay? Okay? Nagiging madali ba sa kanya na sumunod kay Jesus? O dinadrag ko siya? Hinihila ko siya? Okay? Kaya po yung husband po ay dapat huwag niyang gagamitin yung kanyang authority para sirain ng espiritu ng kanyang wife. Kailangan na i-encourage ng husband yung kanyang wife to follow the Lord. Kailangan ninonoris po ng husband yung kanyang wife. Letter C, pangatlo po. Christ nourishes and cherishes the church. Sabi po ni Apostle San Pablo, no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Pansinin po ninyo, ang Panginoon ay pinangangalagaan po niya ang iglesia dahil yung iglesia yung kanyang katawan. Kaya po ang Panginoon, pag hindi po niya pinangalagaan ang iglesia, yun po ay makabawas sa kanyang honor.
sa kanyang glory. Pag hindi pinangalagaan ng Panginoon ang iglesia, kasi sarili niyang katawan ang iglesia. Okay? Kaya po, ganyan ding paraan, sabi ni San Pablo, ang husband kailangan pangalagaan din nila ang kanilang mga wives. Emotionally, spiritually, physically, and practically. Again, practically. Okay, practically. Kaya po yung husband, magpo-provide yan ng protection, affection, comfort, security, understanding. Alam mo ba ninyo, pag nararamdaman ng asawang babae, yung pag-ibig ng kanyang asawang lalaki, nagiging comfortable po yung babae sa kanilang pagsasama at nagkakaroon siya ng security. Secure po yung babae. Pag alam niyang mahal siya ng kanyang asawa kasi nagpo-provide siya ng mga bagay pong binanggit po natin na yon. Isa pang dugsong ko dito. Ito, obserbasyon ko lang to. Pag po maganda ang samahan ng lalaki at babae, maganda ang babae. Nag-aayos siya. Meron siyang pinag-aayusan eh. Kaya yung magandang babae, magandang asawang babae, reflection yan ng kanyang asawa. Kaya po, pag maganda yung babae, yung lalaki, lalong pumupugi. Okay? Pero pag losyang na yung babae, hindi na nag-aayos, siguro ganun siyang tratuhin ng kanyang asawa. Kaya nga dito, makita po natin, pag minamahal daw ng lalaki ang kanyang asawang babae, minamahal din niya yung kanyang sarili. In the end, magiging blessing yung kanilang relationship. At dito masasabi rin po natin, wala pong lalaki na hindi niya mahal yung kanyang asawa na magkakaroon ng magandang relasyon sa kanyang asawa. At hindi rin siya magkakaroon ng tamang magandang relasyon sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, minamahal niya yung kanyang iglesia. Kaya po, reflection po yan. Si Pedro po, si Apostle Peter, ay nag-warn din po actually sa mga husbands no? Sa 1 Peter chapter 3 verse 7 na sinabi po, pag ang lalaki po fails to honor his wife, apektado pati panalangin nung lalaki. Sabi niya, husbands, makipamuhay, makisama kayo sa inyong mga asawang babae with understanding, or else, sabi niya, your prayers will be affected. That is serious. No? Serious po. Mga lalaki, meron ba kayong mga prayers na hindi sinasagot ng Diyos? Tingnan nyo yung relationship nyo sa inyong mga asawang babae. No? Okay? Kasi po, yan po ang, hindi mo pwedeng i-mistreat ang iyong wife na magkakaroon ka ng intimacy with her and intimacy with the Lord. One time, meron po kaming MU ni Net. Gabi, tapos hanggang sa umaga, hindi kami nag-uusap. Ano ba yung sinabi ko? MU. Okay, LQ. Okay. Nangyari po yan sa gabi. Matagal nito. Naalala ko lang, para ma-illustrate ko lang sinasabi ko sa inyo dito. Umaga, magdi-devotion kami. Tuwing umaga po, nagdi-devotion kami. Ako, si Net sa second floor, ako sa first floor. Nung magdi-devotion na ako ngayon, naalala ko, hindi pa kami nagbabati ni Net. Alam mo niya, parang kinausap ng Panginoon, magdi-devotion ka, kausapin mo muna asawa mo. Kunwari, pray ka pa dyan. Hindi naman kayo nagkasundo. Mag-usap muna kayo. Siyempre, kinausap ko. Kasi hindi pwede na tinatrato mo ang iyong asawang babae harshly, may kalupitan, anong yung sinasabi mo, kung ano, tapos magiging intimate ka sa kanya? Never. At magiging intimate ka sa Diyos? Never. Because Christ loved the church. So He gave Himself as a sacrifice for her. Now, ano po ang application natin dito? Una, sa mga husbands, lead through service, not intimidation. Pangalawa, speak life-giving words to your wife. Dito ako magkukonfess. Kami po kasing mga ibe, matitigas kami magsalita. Though mahal po namin ang aming mga asawa, pero minsan, dahil matigas kami magsalita, parang inaaway na namin, hinahamak namin yung aming mga asawa. Siguro dyan ako magkukonfess. Sometimes, I cannot speak tender words. Hindi ako ganun. Parang nanginginig ako. Parang kikilabutan ako pag sinabi ko yung mga tenderly, Kenneth. Parang hindi kami ganun eh.
Naintindihan niya. Kaya kailangan kaming ma-fill with the Holy Spirit bago namin masabi yung mga bagay na yan. No? Okay, pangatlo, prioritize spiritual leadership in the home. Pray with your wife. Okay? Read scripture together. Have family devotion. Diyan po, ipapasok natin dyan. Napakahalaga. Mga husband, you take spiritual leadership in your home. Okay? Pang-apat, be emotionally present. Yung wife po natin, kailangan yung presence natin, hindi lamang yung salary. Of course, nakakatulong po yan. Okay? Nakakapagsaya ng misis. Kung gusto nyo sumaya ang misis nyo, abutan nyo minsan. Oh, yan. Okay. And then, number 5, repent of harshness, passivity, or selfishness. Some husbands nga po, malupit, passive, at yun po, passivity and hostility, yan po, nagda-damage po yan ng marriage. Kasi ang totoo po, Christian leadership is both strong and sacrificial. When you are filled with the Spirit, tayo pong mga husband, when we are filled with the Spirit, we are strong in leadership. But at the same time, we are tender to our wives. Ganyan po ang totoo dyan. And then lastly, bakit po kailangan mag-reflect yung gospel po sa relationship ng husband and wife? Ito po yung last. Because marriage points to Christ and the church. Yan po ang nung binabasa ko po yung talatang pinag-aaralan ko, very center po yan. Central yan po, yung relationship po ng Panginoon sa church. At dito sa last point natin, kailangan makita sa mag-asawa yung ebanghelyo dahil po ang pagsasama ng mag-asawa ay nagpo-point po yan, nagtuturo yan kay Kristo at sa iglesia. Verse 31 to 33. Now, dito po si Pablo, kinote niya yung Genesis 2. Sabi po sa talata, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. And then, sinabi po ni Pablo, nagsalita siya, something incredible. Sabi niya, this mystery is profound. And I am saying that it refers to Christ and the church. Now, dito, pansinin po ninyo, ang marriage relationship was not merely about companionship. Okay? Kundi, from the beginning, simula pa po nung una, dinisenyo po ng Diyos ang pagsasama ng lalaki at babae para magturo ito to something greater, the relationship of Christ and the church. Okay? Bago pa po pumasok ang kasalanan sa mundo po natin, pinlano na po ng Diyos na ang pagsasama ng lalaki at babae ay magiging living picture ito ng ebanghelyo. Okay? Yung husband will reflect Christ. Yung wife will reflect the church. Yung husband re-reflect na si Christ by loving his wife. At yung wife naman re-reflect niya yung church by submitting to the husband. At yan po ang plano ng Diyos noon pa. Kaya ang marriage is theological. No, hindi lamang po yan tungkol sa debate, ano ang role ng lalaki at babae. It is theological, meaning it teaches us about God. God wants to reflect His relationship with us through marriage. Wow, nung iniisip ko, grabe ko, ang tindi pala ng responsibility ko ngayon sa aking asawa. Kaya bumait ako ngayong linggong ito, Kenneth eh. At palagay ko, babait po yung mga asawang lalaki ngayon sa kanilang asawa. At yung mga babae naman, talagang popogi si Mister. Kasi re-respect nila todo-todo. Yes, sir. Yes, sir. Ano po ang gusto niyo, sir? I respect you. Okay, para pumogi si Mister. At si Mrs. naman gaganda. Tapos pag gumanon, tip. Okay? So, ang mundo po natin ay kailangan makita po ito sa mag-asawa. Okay? Kaya po hindi maganda, okay, yung kapitbahay nyo, alam nila, Kristiyano kayo, nag-aaway kayo, hindi makikita yung si Christ
Sa inyong kailangan po talaga nagkakasundo. At sundin po natin yung disenyo ng Diyos. Okay, dito po sa mag-asawa. Now, there is an illustration here. Bakit po mahalaga ito? Kasi ganito. In the future, ito po ang mangyayari. Okay? In the future, Christ will come. He will defeat evil. Christ will come and take His bride with Him. Okay? And then, the world will see that Christ really loved the church in the future. Now, ganito po, ilang illustration yan. Sa Jewish culture po, yung ancient Jewish culture, ay ang marriage po has two stages. Yung first stage is betrothal. Okay? Yung mag-asawa po, yung lalaki at babae, ay legally committed na sila pero hindi pa sila nagsasama. Parang si Joseph and si Mary. Okay, bago dumating yung Holy Spirit, si Gabriel para i-announce kay Mary na siya ay magiging ina ni Jesus Christ. Sila po ay, sa mata po ng mga Hudyo noon, mag-asawa na sila, bagamat hindi pa sila magsasama. That is the first stage, yung betrothal. And then, susunod na stage, yung pong marriage ceremony na. Magiging public na po yan. Isa-celebrate na po nila yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa. So the first stage is betrothal. And then the second stage is the final wedding feast. Now, ganyan din po, ang church ay united na po tayo ngayon kay Kristo. Pero balang araw, magkakaroon po ng final wedding feast. Ang ating pong Panginoon, pinakita niya kay Apostle John kung ano ang mangyayari doon sa final day na pagdating ng Panginoon sa Kristo. Gusto ko pong basahin sa inyo. Revelations 9. Let us rejoice and exult and give Him glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen and bright and pure. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. Dito sinasabi niya, rejoice because the marriage of the Lamb has come. He's talking about the future. One day, Christ will come again. He will defeat evil and permanently mag-unite po ang church at saka po si Kristo. And, anong point ko dito? Every Christian marriage points to that future glory. Yung po mag-asawa, pinapakita po natin yun, yung mangyayari, darating si Kristo para kunin, magsasama po ang church. Heaven and earth ay magsasama po ayon sa plano po ng Diyos. Kaya nire-represent natin. Dito ko nakita kaseryosan po mag-asawa ngayon. Hindi pa lang pala magkasama dito sa earth, kundi pinapakita pa po natin sa buong mundo ang mangyayari in the future. So how do we apply this? Number 1. Tandaan po natin ang marriage is not the ultimate. Christ is ultimate. Okay. Pangalawa, kailangan po yung marriage natin ay nagiging witness sa Ebanghelyo. Okay? Pangatlo, single people, meron kayong message dito. Okay? Pastor, wala pa naman asawa. Pinagpe-pray ko pa. Okay. No, single people, kailangan din pong makita sa inyo ang kagandahan po ni Kristo sa passage nito. Bakit? Kasi pinapakita po dito ang ultimate fulfillment, hindi lamang yung pagkakaroon ng asawa, kundi ang ultimate fulfillment po ay yung union ninyo kay Christ. Ang una po kasing devotion natin ay kay Christ. Okay? Kanya po, that should also be reflected sa mga buhay po ng mga singles. Now, doon naman po, doon sa mga meron kayong difficult marriages, hindi kayo kakaintindihan ng inyong asawa. Siguro lagi kayo nag-aaway, lagi kayo meron diskusyon. Alam ho ninyo, ang Ebanghelyo makakatulong sa inyong relationship. Ano ang Ebanghelyo? Well, si Kristo nagpapatawad. Si Kristo nagmamahal. Yung iglesia nagpapasakop. Kung susundin po ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo, yung pong mag-asawang nagkaaway, hindi magkasundo, ito po, the gospel can heal your relationship. Okay? You can forgive,
You can persevere. You can change. Okay? Kanya po, ito yung maganda pong balita dito po sa mga talatang ito. So in conclusion, ang church po, mga kapatid, ultimately, ang passage pong ito, mga kapatid, yung passage na ito, it's not about winning the arguments about the roles of husband and wife. Ito po ay tungkol sa ebanghelyo na dapat ma-display sa atin pong mga pamilya. Ang Christian marriage po ay dapat ipakita niya sa mundo yung humility ni Christ, yung pong sacrifice ni Christ, yung love po ni Christ, at saka yung faithfulness ni Christ sa iglesia. Kaya ang wives, kailangan pong maipakita natin yung pong loving response nyo kay Christ. Yung husband naman, kailangan pong makita sa atin yung sacrificial love ni Christ para po sa church. At pag po pinagsama yung bagay na yan, yung pong marriage po natin, magiging living sermon yan sa mundo natin. Kaya dito sa Lord's Way, panalangin ko lagi yung mag-asawa. Sana nagkakasundo kayo. Yung asawang lalaki, nagsasacrifice, minamahal yung asawa. Yung babae naman, nirerespeto niya yung asawa niya. Pag po nangyayari yan, yung mga kapitbahay nyo, maiinggit po sila sa inyo. Mahikayat po niyo silang maniwala sa Panginoong Kristo. Baligtarin po niyan, walang sasama sa inyo. Kayo nga mag-asawa, hindi kayo magkasundo, kami pa. Pero pag nakita po nila ang inyong patotoo, that is a powerful testimony. Because someday, Christ will come again. And then He will take us with Him. And then we will be with Him forever in a new creation. Amen po mga kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo and let us pray. I want every husband and wife mag-pray po kayo tungkol po sa mga salitang narinig natin ngayong umaga. Kung meron po tayong kailangang aminin na pagkakamali sa harapan po ng ating Diyos, aminin po natin. Hingin natin ang paglilinis at pagpapatawad niya. At manalangin po kayo. Natulungan kayo ng Panginoon, masunod po ninyo ang kanyang salitang ito dahil ang mundo po natin kailangan pong makakita ng mag-asawang nagkakasundo, nagmamahalan, nagpapatawaran, nagpapasakop dahil ang mundo po natin magulo. Sa pamamagitan po natin, nagtuturo tayo, nangangaral po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya unang-una po sa pamilya natin, mag-asawa. Ito po, manalangin po kayo. Humingi ng tawad, humingi ng tulong sa Diyos. Sa mga singles naman po, tandaan nyo ang inyong devotion, unang-una kay Christ. If the Lord wills to give you a partner, kay Kristo pa rin kayo unang-unang magtatapat. Pagpalain po ninyo ang bawat mag-asawa dito po sa Lord's Way. Nang sa ganon, ang kanilang pagsasama ay maging patotoo sa mga taong nakapaligid sa kanila, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak. Makita po yung pag-ibig ni Kristo, yung sakripisyo ni Kristo, yung pagpapakumbaba ni Kristo, yung pagpapatawad ni Kristo, yung paglilingkod ni Kristo sa iglesia, sa bawat mag-asawa at sa bawat pamilya. O Diyos, salamat po sa iyo na meron kaming panuntunan maging sa aming mga pamilya
sa Ebanghelyo. O Diyos, purihin po kayo at pagpalain po ninyo ang bawat pamilya sa Lord's Way. In Christ's name we pray.